You can see the bullets hitting the windshield. It's incredible. The suspect runs off as the driver continues firing at him. As the driver's trying to... 15 totoong krimen na nakunan ng mga security camera. Ang mga kriminal na gawain ay kadalasang makikita lamang ng ating mga mata. Ngunit ang ilan sa mga pinaka-nakakagulat na krimen ay aktwal na nakuna ng kamera. Sa patuloy na pag-unlad ng ating mundo, ang mga teknolohiya tulad ng CCTV, mobile phones at dashcams ay nagpapakita ng hindi nagsisinungaling na ebidensya sa mga tunay na pangyayari na naglalahad ng matitinding detalye ng mga krimen habang ito ay nagaganap. Kung kaya't sa video na ito, ating aalamin ang mga pangyayari sa 15 tunay na krimen na nakuna ng video ng mga kamera. Sa video na ito ating masasaksihan kung paano ang mga ordinaryong araw ay biglang naging pangyayari ng isang krimen. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Abduction of Carlesia Freeland Gator. Noong November 2, 2014, si Carlesia Freeland Gator na isang 22 years old na nursing aide ay dinukot habang naglalakad pauwi mula sa isang family gathering sa Germantown, Philadelphia. Ang insidente ay nakunan ng security camera na kung saan makikita ang suspect na si Delvin Barnes na 37 years old na sa pilitang pinasakay si Carlesia sa isang sasakyan. Sa footage makikita rin na sinubukan ni Carlesia na lumaban at sinira ang likurang bintana ng sasakyan habang ito ay umaandar. Si Barnes ay may outstanding federal warrant para sa attempted murder, assault at malicious injury. Siya ay naaresto sa Jessup, Maryland at nahatulan ng 35 years na pagkakakulong matapos umamin sa pagdukot kay Carlesia. Ang pagdukot na ito ay nagdulot ng malawakang paghahanap at pagkabahala sa komunidad. Ngunit sa kabutihang palad, si Carlesia ay natagpuan ng buhay 3 araw matapos ang insidente. Ang kanyang tapang at determinasyon na lumaban ay naging inspirasyon sa marami at ang kaso ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mabilis na aksyon at kooperasyon ng mga autoridad at komunidad sa paglutas ng mga krimen. Ang insidente ay nagpakita rin ng kahalagahan ng mga security camera sa pagresolba ng mga krimen at pagligtas ng mga biktima. Ang buong pangyayari ay isang paalala ng panganib na maaaring mangyari sa araw-araw na buhay at ang kahalagahan ng pagiging alerto at handa sa anumang sitwasyon. Number 2. Kidnapping of Carly Brucia. Ang kaso ng pagdukot kay Carly Brucia ay isang malungkot na pangyayari na naganap noong February 1, 2004 sa Sarasota, Florida. Ang suspect na si Joseph P. Smith na isang dating mekaniko na may mahabang listahan ng mga pag-aresto sa kanya na karamihan ay nauugnay sa droga ay isang 37 years old noong naganap ang krimen at may 3 anak na babae. Ang biktima na si Carly Jane Brucia ay isang 11 years old na batang babae na naglalakad pauwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan noong araw ng Super Bowl. Siya ay ipinanganak noong March 16, 1992. Ang kanyang katawan ay natagpuan ilang araw matapos ang pagdukot sa kanya malapit sa isang simbahan. Ayon sa autopsy, siya ay ginahasa at namatay sa pamamagitan ng pagkakasakal. Ang pagdukot kay Carly Brucia ay nakunan ng surveillance camera sa isang car wash sa Sarasota. Sa video, makikita si Carly na nilalapitan ni Joseph Smith. Siya ay hinawakan sa braso at dinala palayo. Ang video na ito ay naging mahalagang ebidensya sa kaso at nagdulot ng malawakang paghahanap para sa suspect. Si Smith ay nahatulan ng unang antas ng pagpatay, pagdukot at panggagahasa kay Carly Brucia. Gayunpaman, noong July 26, 2021, siya ay namatay sa bilangguan dahil sa kanser sa atay habang naghihintay ng kanyang hatol na kamatayan. Number 3. Santiago Salcedo botched kidnapping attempt. Noong October 2021 ay naganap ang isang tangkang pagdukot sa Bronx, New York kung saan si Santiago Salcedo na isang 27 years old na walang tirahan at may mga issue sa mental health ay inaresto at kinasuhan ng kidnapping, attempted kidnapping, unlawful imprisonment at endangering the welfare of a child. Ang biktima na isang 3 years old na batang babae na naglalakad kasama ang kanyang lola sa sidewalk nang bigla siyang dukutin ni Salcedo at balutin ng kumot. Ang insidente ay nahuli sa surveillance video at maraming mga saksi ang agad na tumulong upang pigilan ang pagdukot. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga tao sa paligid, agad na binitiwan ni Salcedo ang bata at tumakas. Ngunit siya ay nahuli rin ng mga pulis kalaunan. Ang lola ng bata ay naging hysterical sa pangyayari at makikitang hindi niya alam ang gagawin dahil may 2 batang lalaking mga apo pa siya na naiwan sa lugar.
Ngunit ang bata ay ligtas at walang nasaktan. Ang ina ng bata ay nagpahayag na hindi niya nais na makulong si Salcedo. Sa halip ay nais niyang makatanggap ito ng tulong medikal dahil sa kanyang kalagayan sa pag-iisip. Ang insidente ay nagdulot ng malaking takot sa komunidad, ngunit nakita rin dito ang mabilis na pagtugon ng mga tao sa paligid upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Number 4. Bronx Barbershop Robbery. Noong August 26, 2021, isang lalaki ang nagnakaw sa ET Barbershop sa Bronx gamit ang kanyang baril. Ang insidente ay nangyari sa 183rd Street sa Belmont section. Pumasok ang suspect sa barbershop habang ang isang customer ay nagpapagupit at isang staff na may ginagawa ay sinaktan nito sa pamamagitan ng baril habang kinuha ng lalaki ang mga mahahalagang gamit tulad ng mga gold chains, isang Rolex watch, iba pang jewelry, 2 cellphones at $700 cash. Gayunpaman, ang halaga ng mga nakuha ng suspect ay tinatayang umabot ng $28,500. Samantala, nakita sa CCTV footage ang suspect na nagmamadali sa paglabas ng barbershop. Bukod rito, walang nasaktan sa insidente ngunit ito ay nagdulot ng malaking takot sa komunidad. Ang mga autoridad ay patuloy na pinaghahanap ang suspect at nananawagan sa publiko na magbigay ng impormasyon kapag nakita nila ito. Ang insidente ay nagdulot ng malaking epekto sa komunidad ng Bronx na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng kanilang mga negosyo at mga residente. Ang kasong ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mahusay na mga sistema ng seguridad sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang ganitong uri ng krimen. Ang insidente ay patuloy na sinusubaybayan ng mga pulisya sa pag-asa na mahuli ang suspect at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Number 5. Joshua James King Attacks. Noong September 4, 2020 sa Miami Metro Mover, isang insidente ang naganap na kinasangkutan ni Joshua James King. Si King ay 25 years old na inakusahan ng aggravated battery matapos niyang mabugbog si Andrea Puerta na isa ring 25 years old sa loob ng Miami Metro Mover sa may 5th Street Station sa Brickell. Ang insidente ay nakunan ng CCTV camera ng Metro Mover na kung saan makikita si King na sinasaktan si Puerta sa loob ng halos 1 minuto. Matapos ang insidente, si King ay inaresto ng pulisya ngunit nakapagpiyansa rin kalaunan ng $1,500. Bukod kay Puerta, may 2 pang biktima na inatake si King sa parehong araw. Ang video mula sa Metro Mover din ay nagpapakita kay King na sinasaktan ang 2 lalaking pasahero na parehong walang kinalaman kung bakit sila sinasaktan nito. Gayunpaman, si King ay may taas na 6 feet and 2 inches at nakasuot ng pink na long sleeve shirt noong oras ng insidente. Si King ay walang mga naunang criminal record kung kaya't nakapagpiyansa rin agad. Ngunit may mga nagtatanong kung bakit siya pinayagang makapagpiyansa, lalo na ang kanyang mga biktima na nagsasabing hindi sila ligtas habang siya ay nasa labas. Number 6. Treadmill abuse murder at gym. Noong March 2021, si Christopher Gregor na 31 years old ay napatunayang nagkasala ng aggravated manslaughter at child endangerment sa pagkamatay ng kanyang 6 years old na anak na si Cory Micholo. Si Gregor ay nahatulan ng 25 years ng pagkakakulong matapos mapanood ng mga judge ang surveillance video na kung saan makikita na tinataasan niya ng speed ang treadmill habang tumatakbo si Cory na nagdulot ng pagkahulog ng bata mula sa treadmill ng 6 na beses. Ang insidente ay naganap sa gym ng kanilang apartment complex sa New Jersey. Ayon sa mga autoridad, si Cory ay nakaranas ng malubhang blunt force injuries mula sa paulit-ulit na pang-aabuso ng kanyang ama na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang ina ni Cory na si Brianna Micholo ay paulit-ulit na nagulat ng mga hinala niya ng pang-aabuso sa kanyang anak ngunit hindi agad nabigyan ng sapat na tulong. Ang kaso ay nagdulot ng matinding emosyon at pagkabahala sa komunidad lalo na matapos makita ang disturbing video ng insidente. Ang buong pangyayari ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mabilis na aksyon at kooperasyon ng mga autoridad at komunidad sa paglutas ng mga krimen at pagprotekta sa mga bata mula sa pang-aabuso. Number 7. Abduction of Leo Norvel. Noong November 12, 2021 sa Sacramento, California, dinukot si Leo Norvel na isang 3 years old na batang lalaki ni Joshua Yago na isang 30 years old na lalaki matapos barilin ng ina ni Leo at isa pang lalaki sa 3900 block ng 63rd Street. Ang mga biktima ng pamamaril ay nagtamo lamang ng mga sugat at hindi binawian ng buhay.
Dahil dito naglabas ng Amber Alert ang mga awtoridad para mabilis na matagpuan si Leo. Samantala si Yago ay itinuturing na armado at mapanganib. Natagpuan sila ni Leo sa Hayward, California, bandang alas 3 ng umaga kinabukasan pagkatapos ng insidente. Ligtas at nasa mabuting kalagayan si Leo nang matagpuan ng mga pulis. Gayunpaman si Yago ay inaresto at kinasuhan ng kidnapping at mga kaugnay na kaso sa pamamaril. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang atensyon at diskusyon tungkol sa kaligtasan ng mga bata at ang proseso ng Amber Alert sa United States na nagpakita ng kahalagahan ng agarang aksyon sa ganitong mga sitwasyon. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala sa publiko at mga awtoridad tungkol sa kahalagahan ng mabilis na pagtugon at koordinasyon sa paghahanap ng mga nawawalang bata. Matapos ang insidente, maraming mga ulat ang nagbigay diin sa kahusayan ng Amber Alert System sa paghahanap at pagligtas kay Leo Norvel na nagresulta sa kanyang ligtas na pagbabalik. Number 8, Eli Garcia Silva rages in a convenience store. Noong May 11, 2022, si Eli Garcia Silva na isang 43 years old na lalaki ay inaresto matapos siyang makuhanan ng surveillance video na nagwawala sa Chucky's Convenience Store sa Las Cruces, New Mexico. Sa video makikita si Silva na sinisira ang mga gamit sa loob ng convenience store. Inatake ang isang store clerk at isang matandang lalaki at tinapon ang isang aso sa parking lot. Si Silva ay may minor traffic history at pinaniniwala ang may mga issue sa mental health. Ang biktima ay isang store clerk na tinamaan ng mga bote na ibinato ni Silva at ang kanya pang isang biktima ay ang isang matandang lalaki na nagkakarga lamang ng gasolina sa kanyang sasakyan. Ang matandang lalaki ay sinaktan ni Silva, itinulak sa lupa at sinipa. Ang insidente ay nagdulot ng malaking takot sa mga saksi, ngunit agad na tumulong ang mga bystanders upang pigilan si Silva. Ang matandang lalaki ay dinala sa ospital para sa paggamot. Si Silva ay kinasuhan ng criminal damage to property, aggravated battery at cruelty to animals. Ang insidente ay nagdulot ng malaking takot sa komunidad, ngunit makikita rin sa video ang malasakit ng mga tao sa paligid. Number 9. Abduction of Wayne Couzens. Si Wayne Couzens na isang dating Metropolitan Police Officer na ipinanganak noong December 20, 1972 sa Dover, Kent ay nahatulan ng pagkidnap, panggagahasa at pagpatay kay Sarah Everard noong March 2021. Samantala, noong gabi ng March 3, 2021 habang pauwi si Sarah mula sa bahay ng kaibigan sa Clapham, South London, siya ay dinakip ni Couzens gamit ang kanyang peking police warrant card at posas na nagpapanggap na inaaresto siya dahil sa paglabag sa COVID-19 guidelines. Dinala siya ni Couzens sa Kent kung saan siya ginahasa at pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang police belt. Pagkatapos, sinunog ni Couzens ang katawan ni Sarah at itinapon ng mga bangkay sa isang pond sa Hodswood, Ashford. Si Sarah Everard na ipinanganak noong 1987 sa Surrey ay isang marketing executive na nakatira sa Brixton Hill area. Siya ay nag-aral ng Human Geography sa Durham University at lumaki sa York. Ang kanyang pagkawala at pagkamatay ay nagdulot ng malawakang protesta at debate tungkol sa kaligtasan ng kababaihan. Ang mga ganitong video ay nagbibigay ng malinaw na ebidensya ng mga krimen at aksidente na kadalasang nagiging mahalagang bahagi ng mga investigasyon at paglilitis. Number 10, Murder of Mary Kay Wolfart. Noong Hunyo 2019, si Mary Kay Katie Wolfart, isang 68 na taong gulang na babae mula sa Akron, Ohio, ay iniulat na nawawala. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, natagpuan ang kanyang katawan sa isang storage unit sa Akron. Ang suspect si Michael J. Olson, 35 na taong gulang, ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay. Si Wolfart ay kilala sa kanyang komunidad bilang isang mabait at matulunging tao. Ang mga kuha sa security camera mula sa storage facility ay nakatulong sa mga awtoridad upang makilala at maaresto si Olson. Ayon sa mga ulat, si Olson ay may kasaysayan ng mga krimen at mga problema sa pag-iisip. Ang insidente ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa komunidad at nagbigay ng pansin sa mga isyu ng kaligtasan ng mga nakatatanda. Si Wolfart ay inilarawan ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang mapagmahal at maalagang individual na laging handang tumulong sa kanyang kapwa. Ang kanyang pagkawala at pagkamatay ay naging isang trahedya na nagpaalala sa lahat ng kahalagahan ng pagiging mapagbantay at ang epekto ng mga krimen sa pamilya at komunidad.
Ang kaso ay nagdala rin ng pansin sa kahalagahan ng pagpapabuti ng mga sistema ng seguridad sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Number 11, Edwin Pedrosa Homicide Case. Noong September 20, 2022, naganap ang isang insidente sa isang smoke shop sa Gowanus, Brooklyn na kung saan si Edwin Pedrosa na 42 years old ay inakusahan ng pagpatay kay Joan Nunez na isang 37 years old. Ang insidente ay nagsimula nang si Nunez ay nagbukas ng pinto para kay Pedrosa ngunit hindi siya pinasalamatan na nagresulta sa isang mainit na pagtatalo na nauwi sa pisikal na komprontasyon. Ang makikita sa surveillance video ay ang dalawa na nag-aaway sa loob ng tindahan at kalaunan ay lumabas na kung saan sinaksak ni Pedrosa si Nunez sa dibdib. Si Nunez ay nakatira sa isang malapit na shelter na dead on arrival nang dalhin siya sa New York Presbyterian Hospital, Brooklyn Methodist dahil sa kanyang mga sugat at saksak. Samantala si Pedrosa ay may halos 20 criminal history at karamihan ay may kaugnayan sa droga. Siya ay tumakas mula sa lugar sakay ng kanyang e-bike ngunit kalaunan ay naaresto rin noong October 21, 2022. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa komunidad, lalo na matapos makita ang disturbing video ng insidente. Ang kaso na ito ay nagbigay ng aral tungkol sa kahalagahan ng pagiging magalang at ang mga posibleng malubhang kahihinatnan ng mga simpleng hindi pagkakaunawaan. Number 12, Jimmy John's Robbery. Ang insidente ng pagnanakaw sa Jimmy John's sa Kansas City ay naganap noong April 26, 2017. Ang suspect na si Terry K. Rayford na isang 54 years old ay nahatulan ng armed robbery, carjacking at illegal possession of firearms. Gayunpaman, siya ay may 13 felony convictions para sa robbery at nasa parol noong naganap ang krimen. Si Rayford ay pumasok sa Jimmy John's sa 3900 Broadway Boulevard, Kansas City at nagdeklara ng hold up habang may dalang witness .45 caliber semi-automatic handgun. Ang biktima na si Tucker Murray na isang empleyado ng Jimmy John's ay nanatiling kalmado sa kabila ng baril na nakatutok sa kanya at ibinigay ang pera mula sa cash register. Ang insidente ay malinaw na nakuna ng surveillance camera na naging mahalagang ebidensya sa kaso. Sa video makikita si Rayford na nagdeklara ng hold up at si Murray na kalmado hinarap ang suspect at ibinigay ang pera. Ang footage na ito ay naging viral at naging mahalaga sa pagkakakilanlan at pag-aresto kay Rayford. Number 13, David Allen Lucas attacks on Fraser Valley Express bus. Noong April 27, 2022, si David Allen Lucas na isang 45 years old na lalaki mula sa Surrey, British Columbia ay inaresto matapos siyang makuhanan ng video na umaatake sa 4 na pasahero sa Fraser Valley Express bus sa Abbotsford, British Columbia. Si Lucas ay nahatulan ng assault with a weapon at sinintensyahan ng time served at 1 araw sa kulungan kasama ang 12 months ng probation at 5 taong pagbabawal sa kanya na magkaroon ng baril. Siya ay pinalaya mula sa kustodya ngunit nasa ilalim ng serye ng court-ordered conditions. Ang kanyang mga biktima ay ang 4 na pasahero ng bus na walang kaugnayan kay Lucas. Ang insidente ay nagdulot ng malaking takot sa mga saksi, ngunit agad na tumulong ang mga bystanders upang pigilan si Lucas. Samantala, ang mga biktima ay nakatanggap ng agarang lunas at walang malubhang nasaktan. Bukod sa mga kasong kanyang hinarap, nagulat din ng mga autoridad na may iba pang mga insidente ng karahasan si Lucas sa kanyang nakaraan na nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na seguridad para sa kanyang paglaya. Ang kanyang pag-aresto ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa seguridad sa mga pampublikong transportasyon at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga preventive measures upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Ang pagresponde ng mga bystanders sa insidente ay pinuri bilang isang halimbawa ng pagtutulungan sa komunidad upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Number 14, Christopher Badman, the Bagmas Thief. Si Christopher Badman ay isang 37 years old na lalaki mula sa Bridgend, South Wales ay naging kilala bilang the Bagmas Thief matapos niyang subukang nakawan ang mga kwarto ng hotel sa Port Call noong 2015. Samantala sa isang Elvis Presley convention, si Badman ay pumasok sa Marine Hotel na may plastic bag sa kanyang ulo upang itago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga security cameras. Gayunpaman nahuli siya ng CCTV na naglalakad sa mga koridor at bumabangga sa mga pader dahil hindi niya makita ang kanyang dinadaanan at kalaunan ay inalis niya ang bag upang makita ang kanyang daraanan.
na nagresulta sa kanyang pagkakakilanlan na nakuhanan ng kamera. Siya ay nahuli at nahatulan ng 16 months ng pagkakakulong para sa burglary o pagnanakaw. Ang biktima sa insidente ay ang isang hotel guest na nagising at nahuli si Badman na sinusubukang nakawin ang kanyang laptop. Ang insidente ay na-caught on camera na naging mahalagang ebidensya sa kaso laban kay Badman. Ang mga ganitong video ay nagbibigay ng malinaw na ebidensya ng mga krimen at aksidente na kadalasang nagiging mahalagang bahagi ng mga investigasyon at paglilitis. Number 15, alleged Cape Town gang member assassinated at petrol station. Noong April 6, 2019, ang isang miyembro ng gang sa Kenilworth, Cape Town ang pinatay sa isang petrol station sa harap ng publiko. Nahuli ng security camera ang buong insidente na mabilis na kumalat sa social media. Samantala, ang tatlong suspect na sina Keegan Van Roy, Ricardo De Kock at Jevon Vogenstein, kasama pa ang isang 18 years old na lalaki, ang pumatay sa biktima sa pamamagitan ng pagbaril na itinuturing na gang-related. Ang mga suspect at ang biktima ay sinasabing may kaugnayan sa isang malalim na gang rivalry na umiiral sa Cape Town na isang lungsod na kilala sa mataas na antas ng karahasan na may kaugnayan sa mga gang. Ang pamamaril ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente ng lugar, lalo na't ang Kenilworth ay karaniwang mapayapang komunidad. Gayunpaman, malaki ang naitulong ng CCTV footage upang mabilis na makilala ang mga suspect at naging mahalagang ebidensya ito sa kanilang pagkakahuli. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis upang mahuli ang iba pang maaaring kasangkot habang tinutugunan ang tumitinding problema ng gang violence sa rehiyon.